nag-PM daw kay Daryl Yap, binuking si Rizal Tiberos. Anong klaseng project yan? 100 million ba yan? Yan, yung project na yan. Ang tagal-tagal, matagal na yata ito, oh. Hindi pa tinapos. Ayan po, oh. Oh my God, ano yan, tulay? Tulay? Dalawang metro lang. Dalawang metro. Yung mga senador kasi na nagpapasanta-santa na kunwari holier than thou, kunwari malinis, lumalabas, sila din magnanakaw. Huy, kadiri ka talaga, antivirus, manigas ka. Okay, so ito palang si Rizal Tiberos, kaya pala siya tahimik patungkol sa issue nitong flood control projects kasi isa din pala siya sa may ghost project. Flood control ghost projects. Kung matatandaan nyo po, kahapon lamang ay ibinunyag ni Katunying, no? Anthony Tabierna, na itong si Rizal Tiberos ay may insertions pala na worth 3.5 billion pesos. So, itong si Rizal Tiberos ay masyado siyang defensive, nagagalit kasi hindi raw totoo. Sabi niya, wala na siyang insertions, period. Yun po sabi niya. So, ang ginawa ni Katunying, nilapag yung resibo. Ayan po yung resibo. Ayan po yung nilapag ni Katunying kahapon. Then pagkatapos niyan, ayan na, sunod-sunod na yung nagsilabasan. Yung mga resibo. No? Kung saan, may project pala itong si Rizal Tiberos na hindi natapos, guys. Alam niyo ba kung magkano itong budget ni Rizal Tiberos sa project na ito? 100 million lang naman. Ayun po sa post, ha. Ito po sa wall ni Daryl Yap, ha. 100 million lang naman ang budget ng project na ito. So ano nga ba ang kanyang project? Ayan po, oh. So, yan lang po ang natapos sa worth 100 million. Yan lang. Oh, di ba? Yung mga comments na tatawa ako. Oh, ang dami nag-comments, oh. Pinagtatawa ng katuloy. Ayan, tawang-tawa yung mga commenter sa'yo, Rizal Tiberos. Oh, with video pa yan. Oh, ayan yung video, oh. Oh, ayan. Oh, mamaya, ipapakita ko sa inyo yan, mamaya. Yan muna. Dito muna tayo sa comment. Oh. Senador, pero may flood control projects. Aba, parang DPWH na rin pala ang Senado ngayon. Ang trabaho ng mababatas ay gumawa ng batas, hindi manguna sa proyekto. O di ba? So yan po yung nagsilabasan ngayon, guys, no? Na kumakalat nga sa social media. Yan nga, no? Nag-PM daw kay Daryl Yap, binuking si Rizal Tiberos. Anong klaseng project yan? 100 million ba yan? Yan, yung project na yan. Ang tagal-tagal, matagal na yata ito, oh. Hindi pa tinapos. Oh, 100 million. Yan ang project, putol, tapos fully paid na ang budget niyan. Sabi ng komentar, oh, bakit hindi daw di umano ipatawag itong si Tiberos sa Senado? Malabo yan. Kaya nga hindi siya nakikialam, eh. Tahimik lang siya sa issue nito kasi isa din pala siya sa may ghost project. Ayan po, oh. Oh my God, ano yan, tulay? Tulay? Dalawang metro lang. Dalawang metro. Ayan, oh. Diyos ko. Hala ko. Grabe naman si Rizal. Ay, hala, putol. Yan, oh, di ba? Kaya pala sila ngayon, tahimik. Oh, lalo na pag mabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez, session suspended ka agad. Oh, di ba? Oh, may isa pa. Oh, may isa pa. Ghost project. Oh, ayan, oh. Ayan, yan yung kumalat ngayon sa social media. Ayay, Kariza, nagsilabasan na. Oh, nagsilabasan na ang kanyang mga sekreto. Ayan, ghost project. Ayan, oh. Ang nakalagay doon, tarpaulin lang, oh. Walang project. Ha? Grabe. Meron pala pader lang at saka mga haligi. Oh, kita niyo sa picture. Ayan, ayan, oh. Isam natin yun, oh. Ala ka, Riza. Kaya hindi natin masisisi itong si Harry Roque, eh. Binanatan ka ng bonggang-bongga ni Harry Roque. Ano, alam niyo ba kung anong sabi ni Harry Roque? Impacta ka, buha ka, makapal ang iyong mukha.
Yun, ang sabi ni Harry Roque. So ito, hindi ko na patatagalin ito. Panoorin po natin si Harry Roque kung paano niya ginisa etong si Impactang Riza Hontiveros. Tara, panoorin po natin ang video ito. Yung mga senador kasi na nagpapasanta-santa na kunwari holier than thou, kunwari malinis, lumalabas, sila din magnanakaw. Mantakin mo, palinis-linis siya, good governance, yung antivirus na yan, yung pala 3 billion din ang kanyang insertion. Kaya lang ang tinatawag niya, amendment. Naku, wag kayo magpabola dyan. Ako galing ako sa Kongreso. Kapag ang isang proyekto hindi napaloob sa NEP at pinalitan ng mambabatas, yan po ay insertion. Dahil yan ang basihan na aangkinin ng mambabatas yan para makuha ang SOP. Paano makukuha ang SOP? Iririg ang bidding para mai-award sa kanilang kontratista. At yung kontratista ngayon ang magbibigay ng pera sa mambabatas. Huy! Kadiri ka talaga! Antivirus! Manigas ka! Yun nga sa talumpati ni Cheese Escudero, ang tumuturo, may 3 daliring nakaturo sa kanya, ikaw 10 daliri. Dahil ikaw, impacta ka talaga. 10 daliri mo, meron ng 3 nakaturo sa iba. Ay, naku, talagang nakakainis. Mas nakakainis kapag lumabas yung katotohanan na yung mga nagmamalinis, pareho rin naman palang madungis. Di ba? Alam nyo, hindi sa tinatanggap ko na yung mga iba na talagang magnanakaw, no? Na hindi nagmamalinis. Pero at least yun, walang pretensions. Ito pa civil society, ek-ek, yung pala ganun din, walang ya din. At alam ko yan sa mula't mula pa. Bakit ko alam? Naging kongresista rin ako. Alam ko, hoy, wag mo akong hamunin, ha? Kilala ko kung sinong tagalakad mo sa DPWH. Bakit? Kasi siyempre, party list ako. Oh, di ba? Wala ka naman talaga mapuntahan. So, nag-a-attempt ka. Wala ka rin makuha. Pero talagang everywhere you turn, maririnig mo, itong senadorang ito, ganito ang proyekto rito. Itong senador ito, ganitong proyekto. Kilala ko talaga kung sino po ang naglalakad ng mga proyekto niya. Kilala pa yan. Mula pa nung first term siya. First year, first term, meron na. At napakadami po niyang mga proyekto dyan din po sa probinsya ng Cebu. I-research niyo po. Madami po yan. Okay? So, ang second possibility, yung mga nagmamalinis, itinitigil. Kasi anong huling sinabi ni Ping Lacson? Lahat ng 24 senador sa 19th Congress nagkaroon ng insertion sa 2025 budget, ang pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. At hindi po ako nagtataka doon. Kasi talagang, kaya nga ang tawag nila SOP. Kaya ang mga walang yan, mga mababatas, bukod pa dun sa binibigay na sa kanila na 500 million worth of projects, meron pa talagang kita sa infra. Sa totoo lang po, yung 3 billion kada senador, yan po ang minimum. Mas malaki pa po ang mga infrastructure projects ng ibang mga senador. Nagkataon lang kasi siya nagmamalinis, siguro ayaw niyang sabihin na hindi siya nagmo-moderate ng grid, kaya hanggang 3 billion siya isang taon. Pero napakalaking halaga po yan, 3 billion na yan. At saka yan po talaga, pag ikay nagmamalinis, mas mahirap matanggap. Kasi parang doble yung pagtaksil. Nagpapanggap ka for good governance, yung pala, bulok na bulok ka rin. So ang pangalawang dahilan kung bakit itinigil, bukod sa obvious na ayaw na ng Malacanang, kasi dawit lahat ng senador. At masisira talaga ang senador bilang institusyon. Dahil lahat naman sila kumita. Na mababalik naman tayo doon sa sinabi ni Cheese. Tanggapin na natin ang realidad. Lahat ng mambabatas kumita. Except siguro ang mga party list na talaga ng mga party list, walang hawak na DE. Except kung ikaw ay si Zaldico. Dahil talaga anak ka ng demonyo mismo, no? At talagang lahat lumuluhod sa iyo, no? Siyempre banma, pinahiram mo ng Agusta helicopter nung kampanya itong si Bongbong Jr. Hindi lang siguro 'yan. Ano mo masakit? Nagbabalik tanaw ako. Grabe talaga mga pinagbibigay niya kay Marcos. Pero alam mo, ni singkong kusig di ako binigyan. Miski ako yung abogado ng tatay niya. Ni singkong kusig. Duling, hindi ako binigyan yan. Okay lang, kasi alam ko naman hindi talaga ako tatanggap ng pera sa mga contractors. At hindi ako tumanggap sa kahit sinong contractor talaga.
Dahil alam ko ang kapalit niyan. Sa totoo lang, kaya ako nagkaroon ng problema doon sa aking mga kasama dati sa party list, iyan po isang problema diyan. Yung infra-infra na yan. Magulo talaga yung infra na yan. Pero talaga pag ikaw party list, kawawa ka. Kasi ang loyalty talaga ng district engineers ay nasa district congressman. So bagamat ikaw ay talagang nangako doon sa ilang mga tao na kinakailangan, bibigyan ka namin ng tulay dahil yung mga bata lumalangoy sa tubig para makarating sa eskwelahan, kung mapapatupad yung proyekto yan, pati credit hindi mapupunta sa party list congressman, mapupunta sa district congressman kasi nga kontrolado nila yung district engineer. Okay? O ano pa mga dahilan? Pangatlo, well, honest to goodness, kasi ayaw na nilang masaktan ng kahit sino pa, kaya hahayaan na lang nilang ICI mag-imbestiga. Bakit? Meron ba tayong asahan sa ICI? Yung ICI na yan, isang pamamaraan para maibsan ang galit ng taong bayan. Para masabi ni Junior, ayan na ako, nag-iimbestiga ako sa katawalian, kaya wag niyo ako isisihin dyan, wag niyo ako isama. Well, too late na hero ka na. Dahil alam naman natin na talagang dawit ang presidente dyan. Dahil nga siya ang tagagawa ng budget, siya ang taga-approve ng lahat ng insertions at hindi po pwedeng maghugas kamay ang presidente sa mga katiwalian. Tuluyan ang masisira ang institusyon ng Senado pag lumabas ang katotohanan na lahat naman sila talaga ay nakinabang dyan sa pangungurakot sa infrastructure. Pang-apat, ayun na nga, sinasalba pa nila ang kanilang mga sarili dahil baka tuluyan ng mawala ng tiwala sa buong gobyerno ang taong bayan at baka magdesisyon na ang taong bayan na kapag sinipa na nila si Marcos, kakalimutan na rin nila ang Kongreso at magkaroon na ng revolutionary government. Yan po siguro ang takot nila. Dahil pag nagkaroon ng revolutionary government at maski sabihin na natin nakaupo si Sara Duterte, ang pinakaayaw nila, mabuwag ang Kongreso. Kasi pag nabuwag ang Kongreso, walang senatong, walang congressman ang kikita. Di ba? Kaya sabi nila, tigil na muna to. Kunwari ibigay natin sa ICI. Ang ICI naman itatago sa publiko kung ano kanilang public findings. Hahayaan nila na humupa ang galit at kapag humupa na ang galit, sasabihin nila, ay, si Zaldico ga ang may kailangan. Kampahan natin si Zaldico. At syempre, kasampahan nila ng kaso na hopefully hindi ma-convict si Zaldico. Dahil sasabihin naman ni Zaldico, pag ako pinuruhan nyo, sasabihin ko lahat ng alam ko. O kaya kinakailangan, kasuhan para lang maibsan ang galit ng taong bayan, pero hahayaan naman nilang ma-dismiss ang kaso. Pero ang suma total, galit po ang taong bayan ha. Mag-ingat kayo sa gupit ng taong bayan. Nagdesisyon kayo na itigil na investigasyon, pero hindi po yan tatanggapin ng taong bayan. Tandaan niyo po yan. Puputok na parang bulkan. At dahil sa ginawa ninyo na itinatago niyo pa ang inyong mga kasalanan, kayong mga senador at mga congressman sa taong bayan, baka pag sinisanti nila ang presidente, buwagin na rin ng kongresong tuluyan. Kayo rin ang may kasalanan sa mangyayari sa inyo. Agree ba kayo? Disagree? Pasensya na kayo kung pinainit ko na naman ang inyong ulo. No? Pero kinakailangan talaga, wag nating tigilan ng pagbabatikos yung mga walang yan, mga magnanakaw sa ating gobyerno. Okay, maraming salamat. I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. Bye!